Dominant Protector. Credit to the author. 3,541-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, mayroon akong isang maliit na bahagi lamang ng mga alaala ng aking orihinal na katawan. Ang iba sa aking mga alaala ay hindi pa natatag. Hindi ko alam kahit na tanungin mo ako. Kung gusto mo talagang magtanong, natatakot akong magpapakita lang ako kapag naabot mo na ang isang antas. Sabi ni Elder George. Muling lumitaw. Aalis ka. Umirap si Terence. Hindi ako aalis. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Sabi ni Elder George. Sige, sabi niya. Alam ni Terence ang tungkol sa personalidad ni Elder George, may mga bagay na hindi niya sasabihin sa iyo kung hindi niya sasabihin sa iyo, at malamang na hindi niya kilala ang kanyang sarili. Kung gayon, ano ang nasa maliit na kahon na ito? Wala lang. You can go back and see for yourself. Bakit mo ako tinatanong? Ngayon, alam mo na ang lahat ng nalalaman ko, tumawa si Elder George. Tapos na ang misyon ko. Sige, sabi niya. Bumantong hininga si Terence at umalis sa kuweba. May ilang oras pa bago madaling araw. Naka-crossleg siya sa entrance at hinintay na lumiwanag ang langit. Naghintay siya hanggang sa tuluyang maisara ang pintong bato bago siya umalis at bumalik sa inn. Bagamat walang natira sa Mystic Mansion, alaala pa rin ito ni Terence's. Ayaw niyang may makakita o makasire sa lugar na ito. Umalis na lang siya matapos tuluyang maisara ang pintong bato. Bumalik si Terence sa inn oras na para umalis siya. Nagpaalam siya sa matandang Lynn. Sa pagkakataong ito, maaaring wala siya ng ilang buwan, o kahit ilang taon. Nakadepende ang lahat sa kung gaano kahusay ang nangyari sa Skyclass Island. Gayunpaman, suportado ng matandang Linford ang pagpunta niya sa Skyclass Island. Sinabi sa kanya ni Terence ang kanyang desisyon, at ang matandang Linford ay tumango lamang ng may ngiti, napakabuti. Wala kang maaasahan sa karaniwang mundo, at nagawa mong gumawa ng pangalan para sa iyong sarili sa Skyclass Island gamit ang iyong sariling lakas. Hindi talaga binanggit ni Terence na si Lijo ang kanyang suporta, ngunit hindi niya alam kung makikilala niya ba siya sa unang pagkakataon, o kung kwalipikado ba siyang makilala siya sa kanyang antas. Marahil pagkatapos lamang niyang maabot ang isang tiyak na antas, magiging kapaki-pakinabang ang tagapagtaguyod na ito. Dati, kailangan niyang umasa sa sarili niya. Ang hindi alam ni Terence ay ganoon din siya sa sekular na mundo. Sa mga huling yugto, nang maabot niya ang isang tiyak na antas, isang beses lang lumitaw si Donovan at tinulungan siyang harapin ang hindi inaasahang kadahilanan, ang sekta ng dilaw na tagsibol na nabalot ng dugo. Sa ibang pagkakataon, umasa pa rin siya sa sarili niya. Matapos ibalik ang mga babae sa lungsod ng Yanjing, hindi na nanatili si Terence sa lungsod ng Donghai. Pumunta siya upang hanapin si Thomas Paine at kantahin ang Amara. Nais niyang pagalingin silang dalawa at pagkatapos ay tipunin ang lahat ng kanyang mga tagasunod sa sekular na mundo para sa isang pulong upang pag-usapan at ayusin ang lahat pagkatapos niyang umalis. Hindi naging mahirap para kay Terence ang pag-save ng Thomas Paine at Amara at pagpapataas ng kanilang lakas sa Skyclass Late Phase Peak. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa mga materyales para sa Chi Gathering Pill, ngunit ngayong mayroon siyang Teresa bilang Young Master ng Sky Elixir Sect, nasa kanya na ang lahat ng materyales na kailangan niya. Tinipon ni Terence ang iba pa niyang mga tauhan na hindi pupunta sa Skyclass Island, maging si Darwin Bro at Kennedy. Kailangang kilalanin ni Terence ang mga aliping ito para magtulungan sila at magkaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Ang ilan sa mga kulang na ito ay magkakilala, ngunit ang ilan ay hindi pamilyar sa isa't isa. Ngunit kasama si Terence, ang kaluluwa ng grupo, ang mga taong ito ay maaaring magsama-sama. Sinabi ni Terence na maaaring mawala siya ng ilang buwan o kahit ilang taon. Nais niyang manatiling nagkakaisa ang mga taong ito at huwag magdulot ng gulo, ngunit hindi rin sila dapat matakot sa gulo. Dapat silang nasa ilalim ng kontrol ng Amaral's Supernatural Investigation Bureau. Natural, ang mga taong ito ay walang sinabi at sumang-ayon lamang. Sa kanilang mga mata, si Terence ay isang maladyos na pag-iral.
Itinaas niya silang lahat sa Earth Class Late Phase Peak, at pagkatapos ay binigyan sila ng napakaraming Chi Gathering Pills para mag-level up sobra na ito. Nandito rin sina Jacob at Fatty Boy, alam nila na ang pag-level up sa kanila ay hindi gaanong pakinabang, ngunit ginawa pa rin ni Terence. Nag-level up na siya sa Mystic, pero hindi niya ito binigyan ng mas mataas, hindi niya kailangan ng ganoong lakas sa level niya. Pagkatapos nito, isa-isang nagpaalam si Terence kina Jelly, Kitty, Zyrene, Sheena, at Aliyah. Ngunit biglang naalala ni Terence si Lorilyn at lumingon kay Teresa, "Teresa, nasaan si Lorilyn?" Mahusay ang ginagawa niya. Inaalagaan siya ni Teddy, at tinawag na siya ngayon. Isasama ko sila pagpunta ko sa Tianjia Island. Sabi ni Teresa. Sino si Teddy? At Paragon na si Lorilyn. Medyo nabigla si Terence. Gaano katagal na wala si Lorilyn? Kumain na ako ng maliliit na Chi Gathering Pills, medium Chi Gathering Pills, at iba pa hanggang sa maabot ko ang gitnang yugto ng Earth Class. Pero wala ka bang isang buong grupo ng Chi Gathering Pills? Kung magbabalik ako, hindi ba ako magiging Paragon? Si Teddy, siya ang pumunta sa bahay mo para iligtas ka. Personal maid ko siya, walang pakialam na sabi ni Teresa. I see. Si Terence ay hindi nakaimik. Nang maayos na ang lahat, oras na para bumalik si Terence sa 5-element sect-in. Ang 5 elementong sekta ay hindi pa nakakaipon ng lahat, ngunit mabuti pa rin para kay Terence na hintayin sila. Para kay Josephine, nakahanap na ng paraan si Terence, ngunit hindi pa niya sinabi sa kanila. Kasama dito ang kanyang pinakamalaking sikreto, ang Jade Space. Pangalawa, hindi pa handa si Terence, at masyado pang maaga para sabihin ito. Mula sa likod ng ika-4 na pintong bato, naglabas si Terence ng isang maliit na kahon. May 2 scroll din, isa ay ang chant para sa ika-4 na yugto ng sining ng Dragon Mastery, ngunit sinabi nito na ang isa ay maaari lamang magsanay pagkatapos makapasok sa Sky Realm. Kapag nakapasok sa makalangit na daw, maaari itong gumanap ng isang sumusuportang papel sa pambihirang tagumpay. Ang paglilinang sa ibaba ng makalangit na daw ay hindi epektibo, at ang pinakamagaan na kahihinatnan ay ang paglihis ng chi, at ang pinakamasama ay ang kamatayan mula sa pagsabog ng katawan. Ang sining ng Dragon Mastery ay mayroon ding magandang pangalan, ang maluwalhating pag-agaw ng langit. Siyempre, si Terence ay hindi sapat na tanga para subukan ito. Bagamat maaari siyang magsanay kapag nakapasok siya sa Sky Realm, kailan iyon isasaalang-alang? Ito ba ay kapag kinain niya ang landas ng langit na gintong tableta, o? Ang lahat ng ito ay hindi pa rin alam, at si Terence ay hindi nang ahas na subukan ito. Kung napunta siya sa Chi Deviation ngayon, grabe. Kaya, nagpa siya si Terence na tanungin si Elder George kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Terence na pumasok sa Jade Space para makipag-chat nitong mga nakaraang araw. Ang pangalawang Silk Scroll, sa kabilang banda, ay tungkol sa pagpino ng espasyo sa Jade, at ang nakasulat dito ay nagulat kay Terence. 3,542. Pagkatapos pinuhin ang Jade, maaari niyang hayaan ang iba na pumasok din sa espasyo, hindi lang si Terence. Siyempre, ang essence spirit niya ang pumasok, hindi ang katawan niya. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan, at iyon ay ang kailangan nilang maging lubos na tapat kay Terence, na walang anumang masamang intensyon. Kahit masama ang intensyon nila, hindi sila makapasok sa Jade Space. At hindi ito ang desisyon ni Terence, ito ang desisyon ng Jade Space. Kung tutuusin, ang essence spirit lang niya ang pumasok sa Jade Space. Kung mayroon man siyang masamang intensyon, maaari niyang iharap sa kanya ang mga talahanayan. Tungkol sa mga detalye, hindi alam ni Terence dahil hindi ito ipinaliwanag ng refinement manual. Nangangahulugan lamang ito na ang mga hindi ganap na tapat ay hindi makapasok sa espasyo ng Jade. Gayunpaman, walang nakitang problema si Terence kay Josephine. Ang kanyang damdamin para kay Terence ay napakalalim. Para hindi magdusa si Terence, mas gugustuhin niyang magdusa. Hindi pa ba sapat na tapat ang gayong tao? Dapat ay nakapasa siya sa pagsubok sa Jade Space, tama ba? Hanggat makapasok si Josephine sa espasyo ng Jade upang magtanim, magagawa niyang makapasok sa buong estado ng bilog sa loob ng ilang minuto. Tutal, naabot na niya ang bottleneck.
Para sa Energy Stone, naisip na ito ni Terence noon at sinubukan ito kay Josephine, ngunit ang mga resulta ay minimal. Kung tutuusin, ang sining ng practitioner ni Josephine ay iba sa Melissa at Natoy, maaari silang aktibong sumisipsip hanggat gusto nila, ngunit si Josephine ay nakaka-absorb lamang ng pasibo. Ang Energy Stone ay magbibigay ng mas maraming enerhiya kaysa sa natural na chi, ngunit hindi ito magiging labis, tiyak na hindi ito sapat para sa kanya na makapasok sa buong estado ng bilog. Kaya lang, ang Jade Space lang ang makakagawa ng kahit ano. Ibinalik ni Terence ang mga babae sa 5-element sect-in at sinimulang pinuhin ang espasyo ng Jade. Kasabay nito, sa silid ni Patriarch Charlie sa sekta ng 5 elemento, mayroong isang gwapong lalaki na may mahabang buhok na nakasuot ng sinaunang damit. Siya ay tumingin napakainit at nagbigay ng isang maaraw na pakiramdam. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay may bahagyang kadiliman, na nagpapasindak sa isang tao sa unang tingin at hindi minamaliit sa kanya dahil lamang sa kanyang hitsura. Nantiyan, nagawa na ng subordinate mo ang utos mo at handa na siyang magdaos ng heaven class meeting. Sa sandaling ito, si Patriarch Charlie ay nakaluhod sa isang tuhod. Kung may naruroon, siguradong magugulat sila. Ang mataas at makapangyarihang acting sect leader ng 5-element sect, Patriarch Charlie, ay talagang ganito ang pakikitungo sa taong nasa harap niya. Bilang tagapagtatag, organisasyon, at tagapagpatupad ng Sky Class Island Plan, ang 5 elementong sekta ay kilala bilang numero 1 sekta noong sinaunang panahon. Ito ay isang medyo kahangahangang pag-iral, at lahat ng sinaunang sekta na gustong maging makalangit na daw ay kailangang magpakita ng lubos na paggalang sa ninuno na si Charlie. Gayunpaman, si Patriarch Charlie ay kasing ingat ng isang lingkod. Pumunta dito ang haring ito dahil hiniling sa akin ng panggit ng isla na ako ang mamahala sa paggabay sa mga alagad ng bawat isla. Tumango ang lalaking nakasuot ng sinaunang costume. Charlie, ang galing mo. Pagdating ng panahon, susundan mo ako at magiging subordinate ko. Salamat sa iyong suporta, Chancellor Nantian. Tuwang-tuwa si Patriarch Charlie. Si Chancellor Nantian ay malinaw na isang mahalagang tao sa Sky Class Island. Kung hindi sana siya pumunta sa secular na mundo bilang gabay para makipag-ugnayan sa kanya. Nag-aalala si Ancestor Charlie na wala siyang anumang suporta sa Sky Class Island. Kung ang lahat ay mas malakas kaysa sa kanya, siya ay masisira. Sa huli, dumating si Chancellor Nantian sa kanyang pintuan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo, ang Panginoong ito ay nangangailangan ng mga mababait at matatalinong subordinate. Tumawa si Chancellor Nantian at walang pakialam na sinabi. Sa pamamagitan ng paraan, Nantian, nagsasalita ng bisyo, ang alagad ko ay isa ding dragon at phoenix. Sa tingin mo ba matututo siya sa iyo? Mabilis na inirekomenda ni Patriarch Charlie si Harry na ilibing si Nantian. I can't do that. It's already my limit to take you away. Kung saan man nagpupunta ang mga newbies ng Sky Class Island, ang teleportation formation ang magdedesisyon, wala akong karapatang makialam. Ito ang tuntunin ng Sky Class Island, at kahit ako ay hindi makakialam. Sabi ni Chancellor Nantian. Nakikita ko. Medyo nadismaya ang Charlie Elder, parang si Harry lang ang makakaasa sa sarili niya. Maganda ang takbo ng Sky Class Island Plan, di ba? Dahil isa lang ang bagong dating mula sa secular na mundo na pumupunta sa Sky Island kada 1,000 taon, sineseryoso ito ng may-ari ng Middle Island natin. Noon, ang bagong dating ng Sky Island, Master Zhang Liju, ay nagmula sa iyong 5 elementong sekta sa secular na mundo, at ngayon siya ay isang figure ng 5 isla sa kanya, kahit na ako ay may pag-asa na may respeto sa iyong may-ari sa gitnang isla. Mortal na mundo sa pagkakataong ito. Sabi ni Chancellor Nantian. Haha, sa tingin ko ay may potensyal si Harry. Ang martial ancestor ni Zhang Liju ay isang Pillmaster, at gayon din si Harry. Ang kanyang potensyal ay walang limitasyon, at sa tingin ko ay mapasaya niya ang gitnang Island Lord. Oh, si Harry ay aking disipulo. Nagmamadaling nagpaliwanag si Patriarch Charlie. Oh, was it? Mabuti. Gayunpaman, ito ba ang nag-iisang alchemist mula sa secular na mundo? Tanong ni Chancellor Nantian.
Of course not, my senior have another disciple called Teresa, and he's also an alchemist, but he's not that strong. Mas magaling ang kapatid niya sa alchemy, pero siguradong pupunta siya sa Skyclass Island. I think may dalawa pang solo cultivator, isang lalaki at isang babae, pero cheating couple sila. Sabi ni Patriarch Charlie. Adulterous couple. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Chancellor Nantian. Siya ay isang rogue cultivator lamang na sa palagay niya ay napakahusay sa pag-arte ng matigas. Palagi siyang kumikilos. Ang babaeng iyon ang kanyang babae. By the way, Chancellor Nantian, sabi ni Ancestor Charlie. We have to be on guard against that kid when we go to Skyclass Island. Hindi lang siya mapagpanggap, pero malakas din siya. Siya ang sinumpaang kalaban namin. Natatakot ako na magpapatuloy siya sa laban sa amin pagdating namin sa Skyclass Island. Naglakas loob pa rin siyang makipaglaban sa atin sa Skyclass Island. Tumawa ng mayabang si Chancellor Nantian, ha ha ha. Yan ang pinaka nakakatawang joke na narinig ko. Kung maglakas loob siyang manggulo, ipapadala ko siya sa dagat ng may sampal. Oh. O tama, nakalimutan ko na si Terence ay maaaring kumilos ng cool sa karaniwang mundo, ngunit wala siya sa Skyclass Island. Patriarch Charlie said in a flattering paraan. Huwag kang mag-alala, susundan mo ako kapag nakarating na tayo sa Skyclass Island, at ang galing mo. Mayabang na sabi ni Chancellor Nantian. Kung gayon kailangan kong magpasalamat sa iyo, Chancellor Nantian. Lubhang gamaan ang loob ni Patriarch Charlie. Mula sa sinabi ni Chancellor Nantian, dapat ay napakahusay niya sa Skyclass Island. Okay, pagkatapos ay maaari kang tumawag para sa pulong ng klase ng Sky. Ang mga mana ay hindi kailangang lumahok sa pulong. Pagdating ng oras, magtitipon kami, sasabihan ko sa kanila ang mga babana na KOILANGAN nilang pagtuunan ng pansin. Walang PAKIAM na sa atin ni Chancellor NANTIAN. Natigilan si Ninuno Charlie. Bakit hindi sila nakikilahok sa pulong ng Heaven Class? 3,543. Hey! Chancellor Nantian made a throat-slitted gesture and said in Corented, malalaman mo pagdating ng panahon. Sige, sige. Nagulat si Patriarch Charlie. Ano ang ibig sabihin nito? Patay. Ngunit hindi gaanong nagsalita si Chancellor Nantian, at hindi siya naglakas loob na magtanong. Ito ay mas mabuti, bagaman nagplano siyang i-target si Terence sa pulong at ipahayag ang isang bagay na hindi maganda. Isa itong dagok kay Terence, ngunit natatakot siya sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng lahat, ang mga tagapagmana ay nasa panig ni Terence. Mainam na pilitin sila, ngunit hindi magiging masaya kung sila ay kakampi ni Terence. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga tagapagmana ay hindi pupunta sa pulong ng Skyclass, at si Terence ay nag-iisa. Walang sino man sa mga kalahok ang susuporta kay Terence, ginagawa nila ito para sa kanilang sariling kapakanan, lalo na sa pangunguna ng dalawang demonyong sina Leandro at Natoy. Walang paraan na makakalaban nila si Terence. Pagkatapos ng lahat, sina Leandro at Natoy ay hindi lamang para sa palabas, papatayin nila ang sinumang ayaw sa kanila. Ang dalawang taong ito ay mga buhay na kahit si Patriarch Charlie ay sumakit ang ulo. Kung ang panggigipit ni Leandro ay naging dahilan ng pagkawala ng kanyang depensa, at ginamit ni Natoy ang kanyang wasp engravings art sa kanya, nasa panganib siya. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit nagpa siya si Natoy na ipakita ang kanyang mabuting kalooban sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta sa sandaling siya ay gumaling. Sige, gumawa ng pampublikong anunsyo at sabihin sa mga kalahok na bumalik. Maghanda upang mapunta sa Skyclass Island. Sabi ni Chancellor Nantian. Oo, nagmamadaling sabi ni Patriarch Charlie. Sige, magpapahinga na ako. Sabi ni Chancellor Nantian. Sige, please. Sabi ni Patriarch Charlie. Pagkatapos noon, direktang dumaan si Chancellor Nantian sa pader sa harap ni Patriarch Charlie. With a push, nawala siya. Gayunpaman, si Patriarch Charlie ay tila sanay na at hindi nagpakita ng anumang sorpresa.
Ang Jade ay ginawa sa parehong paraan tulad ng huling pagkakataon, ngunit si Terence ay makakakuha na ng anumang materyales na gusto niya mula sa sekta ng tagapagmana, lalo na sa Sky Elixir sect ng Teresa, nasa kanila ang lahat ng kailangan nila. At sa gayon, ang mga materyales ay hindi isang problema. Matagumpay na nakagawa si Terence ng Heaven Grade weapon, kaya ang pag-upgrade ng Jade Space ay isang piraso ng cake. Sa loob lamang ng isang gabi, matagumpay itong na-condense ni Terence, at tinawag niya si Josephine sa kanyang silid. Terence, anong ginagawa mo dito ng madaling araw? Mula nang malaman ni Josephine na ang sining ng kanyang practitioner ay tungkol sa pag-ibig, wala na siyang gaanong bawal sa pagitan nila ni Terence, at hindi na makikialam si Milky. Hinahanap kita para matulog. Sabi ni Terence. Natutulog. Anong ibig mong sabihin sa pagtulog? Tanong ni Josephine. Sleep with me, now. Sabi ni Terence. Dilat na dilat ang mga mata ni Josephine, namumula ang mukha habang nakatingin kay Terence. Anong pinagsasabi mo? Makakalusot ka kung makitulog ka sa akin, ngumiti si Terence. Tinutokso lang niya si Josephine. Nakalusot ako pagkatapos mong matulog. Paano ito posible? Natigilan si Josephine. Hehe, ganito talaga. Umupo ka at sasabihin ko sa'yo ng dahan-dahan. Sasabihin na sana ni Terence kay Josephine ang tungkol sa Jade Space, hindi siya isang outsider, tutal, siya ang una niyang totoong girlfriend, at malapit na siyang pumasok sa Jade Space. Alam mo ba kung bakit ako nagmamadaling magtanim? Hindi ko alam. Wala ba tayong energy stone at Melissa? Tanong ni Josephine, nalilito. Ang late game ni Melissa? Ang sinasabi ko ay tungkol sa early game, umaasa ako sa Jade Space sa mga unang yugto. Sabi ni Terence. Jade Space. Tumingin si Josephine kay Terence, nagugulo. What Jade Space? Ito ay isang lugar kung saan karaniwang nililinang ko. Maaari mo itong ipasok kapag tulog ka na. Pero kailangan mo munang makasama at hawakan ang kamay ko. Sabi ni Terence. Hindi sa sinusubukan ni Terence na samantalahin si Josephine, ngunit ito ang katotohanan. Para makapasok ang iba sa Jade Space, kailangan nilang magkahawak kamay. Siyempre, first time lang ito. Matapos makilala ng Jade Space ang may-ari nito, si Josephine ay makakapasok ng mag-isa sa susunod na pagkakataon. Hanggat siya ay nasa saklaw ni Terence, maaari siyang magpadala ng senyales ng kahilingan kay Terence, at papayag si Terence dito. Pagkatapos, si Josephine ay maaaring makapasok mismo sa Jade Space. Sa unang pagkakataon, umasa siya sa Jade upang matukoy kung ang tao ay tapat kay Terence, ngunit sa pangalawang pagkakataon, kailangan niyang umasa kay Terence upang matukoy. Hindi na siya pinigilan ni Jade. Totoo ba yon? Pakiramdam ni Josephine ay parang nakikinig siya sa isang banal na aklat, hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Terence. Malalaman mo kapag sinubukan mo. Tumango si Terence. Humiga si Josephine sa tabi ni Terence, nag-aalinlangan pa rin. Kung hindi dahil sa katotohanang lubos niyang pinagkakatiwalaan si Terence at alam niyang hindi ito gagamit ng ganoong paraan para linlangan siya na makatulog sa kanya, iisipin niya talaga na walang silbi si Terence. Humiga si Josephine sa tabi ni Terence, hawak ang kanyang kamay. Naging malikot ang kanyang paghinga, ito ang pinangarap niyang eksena, nakahiga sa tabi ni Terence at nagbubulungan sa isa't isa. Tila napakalayo nito sa kanya noon, ngunit ngayon ay parang totoo na. Tulog ka na ba? Tanong ni Terence. Hindi. Umiling si Josephine. Paano siya nakatulog? Hindi na siya ma-excite. That won't do. Kung hindi ka matutulog, hindi ka makakapasok sa Jade Space. Walang magawang sabi ni Terence. Oo, susubukan ko ang lahat. Ipinikit ni Josephine ang kanyang mga mata. Sige na. Tumango si Terence. Sa wakas, makalipas ang kalahating oras, nakatulog si Josephine, at nakita siya ni Terence sa Jade Space. Kailangang matulog ni Josephine, ngunit nakatulog si Terence. Direkta siyang makapasok sa Jade Space. Oo, saan ito? Si Josephine, nakakapasok lang sa Jade Space, ay medyo natakot. Madilim sa loob, at walang anumang bagay sa paligid niya. Hindi niya makita ang dulo, at hindi niya makita ang storage space ni Terence. Sino ka?
Napaatras si Josephine ng 2 hakbang dahil sa gulat nang makita si Elder George. Ako ang nagsabi kay Terence na iligtas ka pagkatapos kang madroga ni Leandro. Pagmamalaki ni Elder George. Oh, ikaw pala. Tumanggaw si Josephine. Napakagulo mo. Ga. Natigilan si Elder George, hinihintay niya si Josephine na magpasalamat sa kanya, ngunit sinabi niya na, ikaw ay isang abala, sa halip. Nababaliw na siya. Hahaha. Pumasok si Terence sa Jade Space at narinig ang pag-uusap ni Josephine at ni Elder George. Hindi niya napigil ang tumawa. Naisip ni Josephine na hindi papasok si Terence dahil hindi pa siya tulog, ngunit narinig siya ni Terence. 3,544. Dahil dito, medyo napahiya si Josephine. Umubo siya at sinabing, Terence, ito ba ang espasyo sa Jade? Tama. Hindi mo ba napansin na ang espiritual na chi dito ay lalong siksik? Sabi ni Terence sabay tango. Ganyan talaga. Masyadong mausisa si Josephine para mapansin ang chi dito, ngunit napagtanto niya na ang chi dito ay ilang beses na mas marami kaysa sa labas ng mundo kaysa sa lambak. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na naupo si Josephine na naka-cross-legged at nagsimulang i-channel ang kanyang walang awa na taktika. Bigla na lang, ang espiritual na chi sa hangin ay nagtipon patungo kay Josephine at bumuo ng malaking puyo ng tubig sa itaas ng kanyang ulo. Ang chi ng langit at lupa ay mabilis na nagtitipon, na nangangahulugan na si Josephine ay hindi malayo sa isang pambihirang tagumpay. Ang chi ng langit at lupa ay nagsimulang tumunog sa chi sa katawan ni Josephine. Nagsimula itong umikot ng pabilis sa paligid ng kanyang katawan, at naramdaman niyang tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Tila naamoy ni Terence ang nasusunog, malamang sa labas ng Jade Space. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Nasunog ba ni Josephine ang kanyang mga damit nang makapasok siya sa buong bilog na estado? Nagtrabaho lang ito nang uminom siya ng chi gathering pill, ngunit bihira na masunog ang kanyang damit sa panahon ng normal na breakthrough. Paano ito nangyari kay Josephine? Iniisip pa rin ito ni Terence nang magsimulang masunog ang mga damit ni Josephine at bumagsak sa lupa. Yung kwarto sa tabi ng inn. Nag-uusap sina Yasi, Cheryl, Melissa at Jenny. Silang 4 ang pinakakilala sa isa't isa. Bigla silang nakaramdam ng paggalaw sa katabing silid. Ang kanilang dalisay na chi ay mabilis na nagtipon patungo dito. Malaki ang pagbabago-bago ng purong chi. Malapit na bang masira si Josephine? Nagulat na tanong ni Cheryl. Pwede naman. Tumingin tayo at protektahan ang Shield bro. Sabi ni Yasi sabay tango. That's not good. Paano kung istorbohin natin sila? Nag-alinlangan si Melissa, kasama niya sa isang silid si Terence, at nasa kanya rin ang susi nito. No way, we're Shield bro's closest people. Alam niya. Tara at tingnan natin. Sagot ni Yasi. Sige, sabi niya. Tumanggaw si Melissa bilang pagsang-ayon. Boom! Ang sumunod ay isang malakas na pagsabog. Ang chi sa katawan ni Josephine ay tumataas at sa wakas ay sumabog ito. Pambihirang tagumpay. Medyo masakit ang mukha ni Josephine, ngunit masaya siya, sa wakas ay nakalusot na siya sa Sky Class Lake Face Peak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Holy she asterisk T, Shield bro and Josephine sis are having S asterisk X. Pero paano makakalusot ang XO? Napakalakas. Tiningnan ni Yasi ang hubot-hubad na si Josephine sa kama at nagsimulang sumayaw. Tapos na, Cheryl sis, nahuhulog ka na, may kumukuha sa iyong posisyon bilang pangunahing asawa. Anong kalokohan ito? Pinandilatan ni Cheryl si Yasi, isang taong naghuhubad ng kanyang damit, at ikaw ay. Iyan, hindi mo ba nakikita na nakabihis na si Terence? Siyempre, kailangan lang ibaba ng mga lalaki ang kanilang pantalon. Sabi ni Yasi na may seryosong mukha. Kakapasok lang ni Josephine, at agad siyang nagising nang marinig niya ang ingay sa labas. Lumabas siya sa Jade Space at nakita niyang wala siyang pake. Nahiya siya nang marinig ang mga sinabi ni Yasi.
Mabilis siyang nakahanap ng kumot at tinakpan ang kanyang katawan. Yasi, huwag mong sabihin iyan, nasa bog ko lang ang damit ko nang makapasok ako. Oh ho ho, buti naman. May chance ka pa, Cheryl sis. Sagot ni Yasi. Josephine, nakalusot ka na ba? Tanong ni Cheryl, hindi pinansin si Yasi. Nakalusot na ako. Tumango si Josephine. Nagulat si Cheryl, ano ang ginawa ni Terence para makalusot si Josephine sa napakaikling panahon. Napakalakas niya talaga. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, ang boses ni Harry ay nanggaling sa labas ng inn. Pansin ng lahat ng mga magsasaka, ang 5 elemento ng sekta ay gumagawa ngayon ng isang mahalagang anunsyo. Ang pulong ng klase ng langit ay gaganapin sa alas-8 nanograms umaga bukas ng umaga sa conference room ng 5 elemento na sect inn. Mangyaring dumalo sa oras, ang mga latecomer ay hindi inanyayahan. Ang mga nagmamana ay gaganapin din ng pulong ng isang tagapagmana sa alas-8 sa bukas na espasyo. Silig ni Harry. Ang mga trial takers at inheritors ay wala sa isang pulong. Nagulat si Terence, ngunit hindi niya ito masyadong inisip dahil ang mga tagapagmana at mga practitioner ay may iba't ibang tungkulin. Mabilis na dumating ang oras sa alas-8 ng umaga. Ang inheritor at si Teresa ay tinawag sa open space sa likod ng inn mag-isa. Marahil, naramdaman na ni Ancestor Charlie na may mali kay Teresa, kaya hindi niya ito pinayagang sumali sa Heaven Class meeting. Sa ganitong paraan, ang posisyon ni Terence sa pagpupulong ay magiging mas hindi maganda, at magiging mas madali para sa ninuno ng Charlie na isagawa ang kanyang mga plano. Sa meeting room, lahat ng practitioner, kabilang sina Althea, Milky, at Dark Elder na kamag-anak ng mga tagapagmana, ay lahat ay nakaayos sa open space sa ibaba ng inn. Nang pumasok si Terence sa meeting room, ang kapaligiran ay hindi maipaliwanag na nakapanlulumo. Lahat ay tumingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon na gawa na ni Harry ang koneksyon, at natural lang para sa kanila na tumingin kay Terence ng may awa. Sa ganang kanila, si Terence ang magiging sakripisyo para sa Sky-Class Island plan. Sa gulat ni Terence, nakita niya ang Lowell. Ang taong ito ay dapat na isang mahalagang bahagi ng plano ni Patriarch Charlie. Kung hindi, si Patriarch Charlie ay hindi nakipagsapalaran na humanap ng gulo sa kanya at pilitin si Jelay na iligtas siya. Sige. Dahil nandito na ang lahat, opisyal na magsisimula ang meeting ng Sky-Class. Si Ancestor Albert, parang may error dyan, 2 pangalan nila Tristan, ay pumasok sa meeting room pagkatapos ni Terence, kasama si Harry na sumusunod sa kanya. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, sila ni Harry ay nakaupo sa 2 gilid ng meeting room, hindi sa gitna. Hindi kaya may dumarating na mga kilalang bisita. Naging dahilan ito upang ang lahat ng mga magsasaka ay bulungan sa isa't isa. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari at sino ang mas makapangyarihan kaysa sa 5 elementong sekta. Paano naging posible iyon? Katahimikan. Let's give a round of applause to the emissary from Sky-Class Island, Chancellor Nantian. Naging seryoso ang mukha ni Harry. Ang tinatawag na Chancellor ay isang posisyon na katulad ng isang guro sa Sky-Class Island. Maaaring malaki o maliit ang posisyon, ngunit masasabi ni Harry mula sa palalong ugali ng lalaki na siya ay isang makapangyarihang tao. Hindi rin siya mukhang matanda, nasa 40 na lang. Mukha siyang nasa 30s, at malamang na mayroon siyang magandang kinabukasan sa Sky-Class Island. Kung hindi sana siya ipinadala sa secular na mundo para sa isang misyon. Tulad ng lahat ay natigilan, hindi inaasahan ang isang tao mula sa Sky-Class Island na magpapakita, isang itim na figure ang lumitaw sa meeting room na may isang whoosh. Siya ay dumating at umalis ng walang bakas, nang walang anumang babala, walang nakakaalam kung saan nanggaling ang lalaking ito. Primordial Spirit. Tumingin si Terence sa tao at medyo nagulat. Ang taong ito ay hindi pisikal na katawan, ngunit parang espiritu. Hindi ito mapapansin ng isang normal na practitioner, ngunit si Terence ay nakaharap sa 2 espiritu sa buong araw. Natural, masasabi niya ang mga katangian ng taong ito sa isang tingin. Napaupo pa lang si Chancellor Nantian nang marinig niyang may nagsabi na siya ay isang primordial spirit.
He snorted coldly, "Who is this little brat? Naglakas loob ka ba talagang sumbatan ako? Charlie, ito ba ang kalidad ninyong mga magsasaka mula sa secular na mundo? Lord Libation of Southern Heaven, please calm down." Malamig na tumawa si Harry sa kanyang puso. Siguradong maswerte itong si Terence. Nasaktan niya si Chancellor Nantian pagdating niya. Gayunpaman, hindi niya alam na si Chancellor Nantian ay nakatanggap na ng pahiwatig mula sa ninuno na si Charlie. Kahit na wala ang insidenteng ito, target pa rin niya si Terence. Itong lalaking ito ay isang unorthodox practitioner na tinatawag na Terence. Poser siya kaya wag mo na lang siyang pansinin. Ang isang tulad niya ay mamamatay sa Tianjie Island. Tama si Harry. Huwag mong isipin na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa karaniwang mundo, ngunit wala ka sa Sky-class Island. Ikaw ang pinakamababa sa mga baguhan sa Sky-class Island, katulad ng lahat ng iba pang mga baguhan. Kung may mag-iisip na lahat sila, hindi ko na kailangang gumawa ng anuman, mamamatay sila sa kakilakilabot na kamatayan. Tumango si Chancellor Nantian, yung Terence, sa tingin mo kaya mong kumilos ng mayabang dahil lang sa isa akong essence spirit. Sige, tatandaan kita. Ang aking primordial spirit clone ay hindi gaano, ngunit huwag hayaan ang aking pangunahing katawan na tumakbo sa iyo kapag pumunta ka sa Sky-class Island, o ikaw ay mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi inakala ni Terence na ang kanyang casual na mga salita ay makakaakit ng labis na puot mula sa Chancellor ng Southern Sky na ito. Hindi ba ito medyo hindi makatotohanan? Maaaring ito ay na si Chancellor Nantian ay gumawa ng ilang lihim na kasunduan kay Patriarch Charlie at Harry. Kung iisipin, dapat ganito. Kung hindi, bakit siya target ng lalaking ito? Gumawa ng mental note si Terence upang itago mula sa libation na ito nang makarating siya sa Sky-class Island. Makakahanap siya ng pagkakataon na patayin siya mamaya. Haha, Chancellor Nantian, huwag mong ibaba ang sarili mo sa level niya. Next, let's talk about what we need to take note of when we go to Sky-class Island. Tumawa si Harry habang sinasabi sa kanyang puso. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang pagkamatay ni Terence ay nasa countdown na. Kahit na walang ginawa si Terence, mamamatay pa rin siya kapag nakarating na sila sa Sky-class Island. Well, ang unang bagay na gusto kong pag-usapan ay ang makalangit na daw. Ano ang makalangit na daw? Ang mga salita ni Chancellor Nantian ay nagpapigil ng hininga sa lahat, kasama na si Terence. Narinig ng lahat na sa itaas ng langit class ay ang makalangit na landas, ngunit ano nga ba ang makalangit na landas? Walang nakakaalam. Walang nakakaalam kung ang makalangit na daw ay isang antas o isang pangkalahatang termino. Kaya naman, handa ang lahat na makinig sa paliwanag ni Chancellor Nantian. Ang tinatawag na makalangit na daw ay ang pagtugis ng makalangit na daw. Ano ang makalangit na daw? Ito ay isang landas patungo sa langit, at ang pag-abot sa langit ay ang paglinang ng kawalang kamatayan. Sinabi ni Chancellor Nantian, lahat kayo ang pinakamalakas sa mga tao ngayon. Gayunpaman, sa huli, kayo pa rin ang mga tao. Ang inyong cultivation ay para lamang pinuhin ang inyong katawan at chi. Ang tinutugis ng makalangit na daw ay ang paglilinang. Kung kayo ay mga magsasaka ngayon, kung gayon sa itaas ng makalangit na daw ay mga magsasaka. At sa ngayon, katumbas ka lang ng yugto ng pagpino ng chi sa cultivation. Tanging kapag ikaw ay tunay na tumuntong sa yugto ng pagbuo ng pundasyon, maaari kang ituring na nagsimula na sa paglilinang. Ito rin ang simula ng makalangit na daw. Sa oras na iyon, malalaman mo na ikaw ay magiging mas malakas kaysa dati. 3,545. Ang mga salita ni Chancellor Nantian ay nagulat sa lahat ng mga magsasaka na naruroon. Lumalabas na ang makalangit na daw ay walang kamatayang paglilinang. Ito ay isang maalamat na pag-iral. Ma-realize pala talaga. At ang mga cultivator ay katumbas ng mga cultivator sa yugto ng pagpino ng chi. Kung iisipin, may katuturan. Pagkatapos ng lahat, nilinang ng mga magsasaka ang tunay na chi. Hindi ba ito ang yugto ng pagpino ng chi? Gayunpaman, ang hindi nila matanggap ay ang kanilang mapagmataas na lakas ay magiging wala kung pupunta sila sa Sky-class Island.
Magkakaroon ba ng maraming eksperto? Oh! Ang mga eksperto ba tulad ng Chancellor ng Southern Heaven ay isang minorya lamang. Hindi sila nang ahas na tanungin ang mga tanong na ito pagkatapos ng lahat, natuto sila sa karanasan ni Terence. Susunod, ayon sa mga tuntunin ng mga nakaraang taon, ibibigay ko sa lahat ang mantra ng paglilinang. Ang mga salita ni Chancellor Nantian ay nakahinga ng mabilis ang lahat sa meeting room. Isang cultivation mantra. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang lahat ay maaaring makalusot upang maging eksperto sa landa sa langit sa pamamagitan ng paglinang ng awit na ito? Sa madaling salita, sila ang magiging tinatawag na foundation stage experts. Kung iyon ang kaso, kung gayon, hindi kaya siya pumunta sa Sky Class Island at mag-cultivate sa mortal na mundo. Si Terence ay nasa sabik din, hindi niya akalain na may pusong umawit para sa pagpasok sa langit. Looking at the excited crowd below, Chancellor Nantian suddenly sneered and said, "Hindi pa ako tapos, you guys don't have to be happy too early." Wala pang isang minuto ang saya ng lahat bago nila narinig ang sinabi ni Chancellor Nantian na parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Bagaman ang mantra na ito ay maaaring magpapahintulot sa isa na makalusot sa makalangit na daw, ito ay isang hindi kumpleto. Ito ay hindi isang kumpletong mantra. Tulad ng alam nating lahat, ang bawat magsasaka ay maaari lamang magtanim ng isang mantra. Kung gusto nilang linangin ang iba pang mga mantra, ang kanilang lakas ay ganap na mapilayan, o sila ay mababaliw sa pinakamasama. At kapag tumuntong ka sa hanay ng mga cultivator mula sa mga cultivator, mayroon ka lamang isang pagkakataon na muling piliin ang iyong mantra. Kung sa tingin mo ay hindi kapakipakinabang ang kasalukuyang mantra, maaari mo itong baguhin, o maaari mo itong baguhin sa cultivation mantra na ito na ipinasa mula pa noong sinaunang panahon. Ngunit ang mantra na ito ay may problema at makakatulong lamang sa iyo na makapasok sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kung gusto mong pumunta pa at maabot ang aking antas, hindi ito gagana. Walang duda na ang chant na ito ay para lamang sa palabas. Kung susubukang pilitin ng practitioner ang kanyang sarili na isagawa ito sa itaas ng foundation stage, mababaliw siya at magiging tulala. May isang halimbawa sa aming Sky Class na island, ang Vice Island na Panginoon ng Sky Class na Mid Island, si Titus, ay naging tanga dahil sa walang kwentang chant na ito. Maaari mong sundin ang kanyang mga yapek. Matapos marinig ito, ang lahat ay nanginag sa takot. Pati ang Vice Island Master ng Sky Class Island sa loob ng isang isla ay naging tanga. Kung gayon ang pamamaraang ito ng paglilinang ng kaisipan ay talagang walang silbi. Ang mga taong orihinal na gustong subukan ito ay nawalan ng interes sa sandaling ito. Kahit na hindi nila alam kung ano ang isang Sky Class na isla sa loob ng isang isla, ang titulong Vice Island Master ay sapat na nakakatakot. Kung gayon maaari kong tanungin ang Senior Nantian, ang ating Practitioner's Arts ay huminto sa tuktok ng Sky Class. Kung wala ng Practitioner's Arts pagkatapos nito, kailangan na nating baguhin ito. Kahit na ang ating sariling mga pamamaraan sa paglilinang ay medyo madaling gamitin ngayon, hindi tayo maaaring magpatuloy. Tanong ni Leandro. Not bad, magandang tanong yan. Tumango si Chancellor Nantian, pagkatapos mong makarating sa Sky Class Island, magkakaroon ka ng pagkakataong makuha ang pagpapatuloy ng iyong orihinal na pamamaraan ng paglilinang. Maaaring sikreto sa iyo ang paraan ng paglilinang mo, ngunit hindi ito lihim sa Sky Class Island. Maliban sa ilang hindi sikat, tulad ng Chrysanthemum Arts na ginagawa ng ilan sa inyo, mahahanap ko ang lahat. Ngunit ang Chrysanthemum Arts ay dapat nasanayin pa, basta't alam mo kung paano makapasok sa makalangit na daw. I see. Salamat sa paliwanag mo, Senior Nantian. Tumango si Leandro. Sige, Charlie, ipamahagi ang pambihirang paraan ng paglilinang ng kaisipan. Sabi ni Chancellor Nantian, formality lang ang bagay na ito. It has been a rule for thousands of years. However, I suggest that you direct throw it away. Otherwise, hehe, you'll be making a mistake. Don't blame me for not warning you. Oo. Ang ninuno ng Charlie ay tumango at nagpasa ng isang stack ng mga nakalimbag na mantra kay Harry para ipamahagi niya.
Ipinadala ni Harry ang awit bago bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Karamihan sa mga magsasaka ay hindi man lang tumingin bago ito pinunit. Natatakot din sila na kung hindi nila maiwasang tumingin, hindi nila magagawang makatulong ngunit linangin at magduso mula sa chi deviation. Gayunpaman, mayroon ding mga tao na itinapon ito pagkatapos tingnan. Ito ay isang bagay na hindi maiwasang ma-curious. Gayunpaman, ang lahat ay pinunit ito, itinapon, o iniwan sa mesa ng hindi nahawakan. Tanging si Terence lang ang nakapulot nito at tiningnan ito ng may interes. Creation Battle Technique. Tiningnan ni Terence ang sining ng practitioner, ito ay napaka-engrand. Ang ikinagulat ni Terence ay ang estilo ng pagsulat ay katulad ng sining ng ika-4 na yugto ng Dragon Mastery, ang pagnanakaw sa langit, ngunit ang nilalaman ay ganap na naiiba. Kaya hindi napigilan ni Terence na basahin itong mabuti. Ang ilang mga tao ay punong-puno ng kanilang sarili. Sa tingin ba nila sila ay kahanga-hanga o makapangyarihan? Nasabi ko na ang pamamaraan ng paglilinang ng isip na ito ay basura, at ang ilang mga tao ay hindi pa rin maiwasang tingnan ito. Nakita ni Chancellor Nantia na talagang binabasa ito ng mabuti ni Terence at medyo naiinis siya. Hindi niya lang pinansin ang sinabi ko. Elder Nantian, mangyaring huminahon. Ang Terence na ito ay kilala bilang numero 1 mapagpanggap na rogue cultivator. Mapapanood niya kung gusto niya. Gusto ni Harry na mamatay si Terence mula sa paglihis ng chi, may magandang kasabihan na kung hindi mo hahanapin ang kamatayan, hindi ka mamamatay. Kung hahanapin niya mismo si kamatayan, ano ang magagawa natin? Lahat ay may kanya-kanyang pagpipilian. Pero dahil naibigay ko na sa'yo ang chant, ikaw na ang magdedesisyon kung gusto mo itong basahin o hindi. Kung willing kang linangin, wala akong pakialam. Tumango si Chancellor Nantian at walang pakialam na sinabi. Oo, sa tingin ko hindi naman masama. Inilabas ni Terence ang kanyang telepono at binaligtad ang larawang kinunan niya ng sining ng ika-4 na yugto ng Dragon Mastery, ang kabanata na lumalaban sa langit. Sinimulan niya itong ikumpara at pag-aralan. Sinabi ng ika-4 na palapag na hindi mo ito magagamit maliban kung nakalusot ka sa landas ng langit, kaya hindi nag-abala si Terence na ayusin ito. Maliit ba ang aral mula sa kanyang chi deviation? Ang memorya ni Terence ay mas mahusay, at pagkatapos basahin ang sining ng Dragon Mastery, sinimulan niyang pag-aralan ang mga taktika sa labanan sa paglikha. Nilock niya ang phone niya at nilagay sa table. Gayunpaman, matalas ang mga mata ni Leandro, hindi siya masyadong nakaupo mula kay Terence, at nakita niyang pinag-aaralan ni Terence ang telepono, na parang inihahambing niya ito sa isang bagay. Maaaring may magandang gamit ang telepono ni Terence. Natatakot ako kaya. Ang batang Terence na ito ay maraming nakatagong card sa kanyang mangas. Napakaraming pagkalugi ang naranasan niya. At si Terence ay palaging nananalo ng malaki sa bawat pagkakataon, hindi lang ito swerte, alinman. Ipinagpalagay ni Leandro na si Terence ay may magandang bagay muli sa kanyang mga kamay. 3,546. At kaya, kinuha ni Leandro ang telepono kay Terence nang hindi siya nakatingin. Kumurap si Terence, hindi niya inaasahan na may magnanakaw ng kanyang telepono sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, gusto niya itong kunin, ngunit sumuko siya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Gusto lang niyang maging low profile. Kung magdulot siya ng gulo sa pulong, mahuhulog siya sa bitag ng ninuno na si Charlie at baka masipa pa siya sa pagpupulong. May lock naman ang phone kaya hindi nakapasok si Leandro kahit kunin pa niya. Gaya ng inaasahan, medyo nadismaya si Leandro nang makita ang password sa screen. Sinulyapan niya ang background na larawan ng telepono ni Terence, at hindi niya maiwasang mainggit. Ito ay isang larawan ni Terence kasama ang mga tagapagmana, sina Althea, Milky, Teresa, Melissa, at Jenny. Ang lokasyon ay tila isang maliit na bayan ng Nayon. Sino ang matandang ito? F***. Nanginig si Leandro nang makita ang matandang nakatayo sa tabi ni Terence sa larawan, halos mabitawan niya ang telepono. F***, hindi ba ito ang dolphins ng Vajra?
Dilat ang mga mata ni Leandro, isa ito sa dalawang kasamaan ng Vajra. Bakit siya nagpa-picture kay Terence? Naalala ni Leandro ang isang bagay, bigla sila ay tinawag na Donovan at Terence. Ano ang ginagawa niya? Hindi pwede. Gustong umiyak ni Leandro. Niloloko ba siya ng lalaking ito? Talagang nakikipaglaban siya sa mga inapo ng dalawahang fiend ni King Kong. Ito ay simpleng ritmo ng paghahanap ng kamatayan. Sinabi ni Donovan na ipapakilala niya siya sa nakababatang henerasyon bilang isang tagasunod, hindi ba iyon ang nakababatang henerasyong si Terence? Ang takot ni Leandro kay Donovan ay malalim na nakaugat sa kanyang puso, at ang kanyang isip ay naging blanko. Nakalimutan na niya ang kanyang ginagawa. Sariwa pa sa kanyang isipan ang eksena ng Mad Dragon Patriarch na pinatay ni Donovan sa kanyang nakaraang buhay. Maingat na tiningnan ni Terence si Leandro, at nakita niya itong nakatitig sa kanyang telepono na parang tinamaan lang ng kidlat. Naging emosyonal ba ang lalaking ito matapos makita ang larawan ni Cheryl? Sige, tapos na bang basahin ng lahat ang mantra na ito? Pagkatapos ay lumipat tayo sa susunod na hakbang. Walang pakialam na sabi ni Chancellor Nantian. Tama, Senior, pag-usapan natin ang susunod na segment. Tumango si Harry. Ang susunod na hakbang ay ang pagbubukas ng Sky Class Island. Tulad ng alam ng lahat, ang pagbubukas ng Sky Class Island ay isang napakahirap na gawain, kaya nangangailangan ang tagapagmana at ang nagpasimula na magtulungan. Ang lahat ng mga tagapagmana ay dapat magkaroon ng espiritu ng sakripisyo at gawin ang kanilang makakaya upang matulungan ang nagpasimula na labanan ang presyo ng tunay na chi mula sa pagbubukas ng daanan ng Sky Island. Panganib, at lahat ng dati nating pagsisikap ay mabibigo ang Sky Class Island plan. Sabi ni Chancellor Nantian. Nagkagulo ang mga tao. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kahirap ang planong ito. Si Terence naman ay nakasimangot. Inaasahan niya na ang tagapagmana ay nasa panganib sa pagbubukas ng Sky Class Island, ngunit hindi niya akalain na ang tagapagmana ay magiging bodyguard ng tagapagtanggol. Hindi ba't ito ay nagbabanta sa buhay? Sa makatuwid, upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng plano, upang ang mga tagapagmana ay kusang ibigay ang kanilang buhay para sa mga naliwanagan, kailangan nating gumawa ng isang hakbang. Sa puntong ito, huminto si Chancellor Nantian at sinabing, iyon ay upang hayaan ang Enlightener na makipag-asawa sa 7 tagapagmana sa parehong oras. Gumagamit ako ng espesyal na paraan para mag-set up ng heart-linking lock array. Kung ang isa ay manalo o matalo, lahat tayo ay matatalo. Kung ang Enlightener ay may anumang mga problema, kung gayon ang lahat ng mga tagapagmana ay mamamatay. Sa kabilang banda, ang problema sa tagapagmana ay hindi makakaapekto sa gumising. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang manatiling birhen ang nagmana. Kapag nawala na ang virginity ng mga tagapagmana dahil sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi magiging epektibo ang heart-linking lock array. Makakasama lamang nila ang kanilang mga mahal sa buhay para sa mabuti o masama, at walang anumang kinalaman sa mga tagapagmana. At ang pagsasama ng mga birhen ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng kondado na nag-uugnay sa puso. Hindi ako sang-ayon. Hindi inisip ni Terence na ang tagapagmana ay kailangang panatilihin ang kanilang pagkabirhen para sa kadahilanang ito, at siya ay galit na galit. Dati, akala niya ay may sasabihin, pero hindi niya inaasahan na ganito pala kadumi ang dahilan. Ang mga tagapagmanang ito ay ang lahat ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Paano siya pumayag sa mungkahing ito? Nagkatinginan sina Harry at ang Charlie Elder at nakita ang malamig na pagngisi sa mga mata ng isa't isa. Alam kong tatalon na si Terence. Haha, hindi lang Chancellor Nantian ang na-offend mo, pati lahat ng practitioners na-offend mo. Tingnan natin kung mamamatay ka na. Terence, sisirain mo ba ang buong legacy plan para sa sarili mong pagnanasa? Sinasabi mo na kapag hindi ka pumayag, hindi magbubukas ang Sky Class Island. Malamig na sabi ng ninuno ni Charlie. At hindi natin kailangang pumunta sa Sky Class Island, kaya walang kabuluhan ang pagdating ni Chancellor Nantian. Napakasama ni Ancestor Charlie.
Ang kanyang mga salita ay nagtulak kay Terence sa kabaligtaran ng lahat ng mga kalahok, ang kabaligtaran ni Chancellor Nantian, at si Terence ay walang paraan upang pabulaanan ito. Gaya ng inaasahan, ang lahat ng mga practitioner ay tumitig kay Terence, lahat sila ay natatakot kay Terence at hindi naglakas loob na ipahayag ang kanilang galit, ngunit kung may tatawag, lahat sila ay sasabak sa kanya. Tama, Terence, huwag kang masyadong mademo. Ginagamit ko lang sila saglit, ibabalik ko sila sa iyo pagkatapos magbukas ang Sky Class Island. Tumingin si Lowell kay Terence, isang bastos na ngiti sa kanyang mukha. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sa lahat ng oras na ito ay tinatanggap niya ang mga hit ni Terence, at ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataong gumanti. Ang pagtulog kasama ang mga babae ni Terence, iyon ay isang kasiya siyang bagay, lalo na't hindi man lang sila nadungisan ni Terence. Hindi ba ibig sabihin noon ay siya ang unang gumawa nito? Mahusay na ang second hand, pabayaan ang first hand. Patuloy na pinagpapantasyahan ni Lowell ang napakagandang tagpo ng pagtutulak sa napakaraming tagapagmana. Siya ang awa Kenner. Tumingin si Terence kay Lowell at walang pakialam na nagtanong, bakit kaya siya ang enlightener? Ano ang espesyal sa kanya? Tapos hindi ito mabuksan ng iba. Ikaw. Stop dreaming and fantasize. Matagal na tumawa si Lowell, I'm a once in 1,000 years expert in cultivating the 5 elements. Nasa katawan ko lahat ng 5 katangian. Ang 5 elemento lang ang makakapagbukas ng Langit Class Islands Formation, pwede ba? Kung ordinaryong tao ang umakyat, mamamatay agad. Kaya, Terence, tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Talo ka lang, hinding-hindi ka magkakaroon ng ganyang kapalaran. Ang mga taong tulad mo ay umiiral lamang bilang mga sumusuportang karakter sa mga drama at nobela sa TV. Ako ang pangunahing tauhan. Sa oras na iyon, ako na ang bahala sa babae mo. Don't say so much useless things. Dapat may sarili siyang special features para mabuksan ito. Sa tingin mo may makakapagbukas nito? Putol ni Harry. Kung iyon ang kaso, hindi niya kakailanganin si Jelly para iligtas siya. Siya. Anong espesyal? Sabihin mo, baka mabuksan ko rin, sagot ni Terence. Ikaw. Stop dreaming and fantasize. Matagal na tumawa si Lowell Tagan, I'm a once in 1,000 years expert in cultivating the 5 elements. Nasa katawan ko lahat ng 5 katangian. Ang 5 elemento lang ang makakapagbukas ng Langit Class Islands Formation, pwede ba? Kung ordinaryong tao ang umakyat, mamamatay agad. Kaya, Terence, tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Talo ka lang, hinding-hindi ka magkakaroon ng ganyang kapalaran. Ang mga taong tulad mo ay umiiral lamang bilang mga sumusuportang karakter sa mga drama at nobela sa TV. Ako ang pangunahing tauhan. Sa oras na iyon, ako na ang bahala sa babae mo. Wow! 7p? Iniisip ko lang ang sarap. Naku, may rock candy din, so 8 waves yan. Pinakagusto ko si Yasi, sobrang lakas. 3,547. Oh, ganun ba? Hindi ka na kailangan dito. Walang pakialam na tumingin si Terence kay Lowell, may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Nang walang anumang babala, umatake siya. Ang ika-15 na estilo ng wildfire na 8 trigrams palm. Ito ang pangalawang pinakamalakas na hakbang na magagamit ni Terence ngayon. Matapos masira ang ilang antas, magagamit na ni Terence ang ika-15 at ika-16 na anyo ng palad. Ngunit sa buff ng kwintas, ang ika-15 na hakbang ay maaaring pumatay ng Sky Class late phase peak sa ilang segundo, basta't hindi handa ang target. Kung hindi, kahit na sa 16 na mga estilo, mahirap sabihin na maaari niyang patayin ang kalaban sa ilang segundo kapag ang kalaban ay ganap na handa. Boom! 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 Isang nakakaiyak na tili ang pinakawala ni Lowell habang pinapalipad siya. Binasag niya ang isang malaking butas sa dingding ng ina at lumipad palabas. Ikaw. Matagal mo talagang pinatay si Lowell. Biglang tumayo si Ancestor Charlie at gulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Hindi niya inaasahan na papatayin ni Terence si Lowell.
Kung tutuusin, si Lowell ang nagbukas ng Sky Class Island. Kung wala siya, hindi man lang sila makakapunta sa isla. Mula sa sitwasyon ni Terence, tila napaka-cooperative niya sa pagbubukas ng Sky Class Island, ngunit bakit siya nataranta at pumatay ng mga tao? Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay walang kabuluhan ang kanilang pagtutulungan? Si Harry at Chancellor Nantian ay tumingin kay Terence na hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na gagawa ng ganito si Terence. Ang pag-atake ni Terence ngayon ay mas malakas kaysa sa isang Sky Class Late Phase Peakful Master. Hindi na kailangan pang suriin ni Lowell, patay na siya para sigurado. Imposibleng iligtas siya kahit na gusto niya, at medyo natulala si Patriarch Charlie. Ang mga magsasaka na naruroon ay naliligaw din. Tapos na. Hindi ako makakapunta sa Sky Class Island. Ang Awakener ay patay na. Go! Everyone, attack! Patayin si Terence, patayin ang taong Samire sa plano natin. Nakakalungkot na hindi siya makakapunta sa Sky Class Island, ngunit ang problema ngayon ay mapakinabangan niya ang mga benepisyo at mapapatay muna si Terence sa mga taong ito. Siyempre, ang sigaw ni Harry ay nagpagalit sa lahat kay Terence. Alam niyang si Lowell ang tagapagliwanag, at napakahalaga, ngunit pinatay pa rin niya ito. Wala siyang respeto sa Sky Class Island plan at sa mga tagapagmana. Ngunit ang lakas ni Terence ay nandoon para makita ng lahat sino ang hindi nakauunawa sa kasabihang, shoot the bird that sticks out. Sino sa mga practitioner na ito ang duwag noong nasa tuktok sila ng Sky Class? Ang kanilang kasalukuyang layunin ay sumulong sa makalangit na daw, hindi basta-basta makipaglaban hanggang kamatayan sa iba. Kaya naman, kahit na tumama sa ulo ang mga salita ni Harry, walang nang ahas na gumawa ng unang hakbang. Sabay silang tumingin kina Leandro at Natoy. Pagkatapos ng lahat, ang Leandro at Natoy ay mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, at bukod sa ninuno na si Charlie, sina Natoy at Leandro ang pinakamalakas na tao rito. Tanging kapag gumawa sila ng hakbang ay sasalakayin sila ng iba pang mga tao. Si Natoy, syempre, ay nakatingin kay Leandro. Leandro ay walang sinabi, kaya't hindi rin umimik si Natoy. Si Harry ay nakatingin din kay Leandro. Nangako siya kay Terence na siya ay kakampi ni Terence kung susubukan niyang pigilan ang TNG Island plan. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Gulat na gulat pa rin si Leandro, na wala sa kanyang masasakit na alaala. Hindi niya alam ang nangyayari. Hindi nakaimik si Harry. Kuya, anong ginawa mo kanina? Naglalaro sa telepono. Nilalaro mo pa rin ba ang iyong telepono sa panahong tulad nito? Ngunit umaasa pa rin siyang tawagin ni Leandro ang lahat para umatake, kaya matiyagang nagpaliwanag siya. Ayaw ni Terence na makipagrelasyon ang babae niya kay Lowell, ang founder ng Sky Class Island, kaya pinatay niya si Lowell. Oh, magaling! Agad na sabi ni Leandro. Ga! Dilat na dilat ang mga mata ni Harry habang hindi makapaniwalang tumingin kay Leandro. Akala niya mali ang narinig niya. Anong ginagawa mo, Patriarch Chris Dragon? Sumimangot ang ninuno ng Charlie at pinandilatan ng mata si Leandro. Hindi yun ang sinabi nila noon. Sabi nila sabay nilang papatayin si Terence. Bakit sila bumalik sa kanilang salita? Screw your head. Anong problema niyan? Galit na sabi ni Leandro. Kung hindi siya patay, bibigyan ko siya ng isa pang hampas ng palad. What the F asterisk sick, nakakatouch sa babae ni Boss Terence. Papatayin ko muna siya. Tama ba ako, Natoy? Oo. Napakurap si Natoy, pero tama si Leandro. Medyo natarante siya, pero tama si Leandro. Si Terence ang amo niya ngayong tinatawag siya ni Leandro. Gagamitin ko ang aking wasp engravings arts para sipsipin siya hanggang mamatay. Tumingin si Harry sa 2 taong nasa harapan niya at natulala. Ano ba ang nangyayari? Ikaw, sa tingin mo tama ba ang ginawa ni Boss Terence? Tinuro ni Leandro ang kalapit na manlalaban. Oo. Tumango si Boxer Wafang. How about you? Sa tingin mo hindi magandang pumatay? Itinuro ni Leandro ang isang random na dayuhang master. Mabuti, napakahusay.
Nagmamadaling sabi ng dayuhang eksperto. Ikaw naman. Medyo maliit na babae. Tumingin si Leandro kay Mirasol at nagtanong. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang babaeng ito sa isang lugar. Tutulong din ako. Tumanggo si Mirasol. Charlie, Harry, walang problema. Kita mo, lahat ay pabor kay Boss Terence na patayin si Lowell. Nagkibit balikat si Leandro, may malaking ngiti sa labi. Ikaw. Nagngangalit si Ninuno Charlie. Ito ay tanda ng isang ganap na paghihimagsik. Chancellor Nantian, what do you think? Nilinggan niya si Chancellor Nantian. Nagre-rebelled sila. This was heaven-defying. But I don't care anymore kung ayaw mong pumunta sa Skyclass Island, then I'll go back. Tunay na mababa ang kalidad ng mga cultivator ng sekular na mundo. Ano ba ta? Umiling si Chancellor Nantian. Terence, anong gusto mo? Alam mo ba ang kahalagahan ng Taken Dragons? Galit na galit si Patriarch Charlie. Bagamat mayroon pa rin siyang Teresa bilang backup, si Teresa ay may 4 na tunay at isang virtual na katangian. Bagamat halos hindi niya mapapalitan ang mga ito, ang pinakamahalaga ay isang babae siya. Ito rin ang kapintasan ng especially iyan na pinag-aalala ni Patriarch Charlie sa lahat ng oras na ito. Si Teresa at ang mga tagapagmanang iyon ay hindi magkamag-anak, kaya ang mga tagapagmanang iyon ay maaaring hindi mapupunta sa lahat. Kahit na may magandang relasyon sina Teresa at Terence, hindi siya si Terence. Maaaring hindi ipagsapalaran ng tagapagmana ang kanyang buhay para protektahan siya. Sa makatuwid, medyo galit si Patriarch Charlie sa sandaling ito. Akala niya ay maaari na niyang ihinto ang paggamit sa kanyang mga especially iya, ngunit hindi niya inaasahan na kailangan niya itong gamitin. Gayunpaman, walang ibang paraan. Kahit na may mga kapintasan, kailangan niyang gamitin ang mga ito. 3,548. I know, but it's not irreplaceable. Hindi ba pwedeng palitan na lang? Mahinang sabi ni Terence. Who? Ang ibig mong sabihin ay si Teresa. Si Teresa ay isang babae at hindi niya magagamit ang heart-linking lock formation. Paano mo matitiyak na gagawin ng mga tagapagmana ang lahat para protektahan si Teresa? Dahil wala siyang magawa kay Terence, at ang mga taong ito ay nagre-rebel kay Leandro bilang kanilang pinuno, kailangan niyang umatras at talakayin ang mga bagay-bagay kay Terence ng mahinahon. Kung hindi, walang makapupunta sa Skyclass Island. Gayunpaman, si Patriarch Charlie ay malinaw na may mas mahusay, kaya bakit siya gumamit ng pangalawang rate? Dati-rati ay baldado si Lowell kaya't wala siyang ibang magawa kundi magpakatatag sa second best. Pero ngayon, maayos si Lowell, ngunit pinatay siya ni Terence. Hindi lang si Teresa ang cultivator ng 5 attribute. Actually, isa rin ako. Mahinang sabi ni Terence habang sinimulan niyang i-channel ang kanyang arts. Pinalapot niya ang isang bola ng purong chi sa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Sa halip, lumipat siya sa pagitan ng 7 elemento metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, fog, at yelo. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Patriarch Charlie. Hindi niya inaasahan na si Terence ay isang cultivator ng 5 elemento, at hindi lang sa 5 elemento, kundi sa 7 katangian. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa 5 elemento at 5 katangian ni Lowell. Ang iba pang mga tagapagmana, sa kabilang banda, lahat ay umatras nang makita nila na si Terence ay isang 5-element practitioner din. Hindi na sila nang ahas na sumalungat kay Terence. Maaaring buksan ni Terence ang Langit Class Island bilang Pathfinder, kaya sino ang nagmamalasakit kung nabuhay o namatay si Lowell? Sa kanilang mga mata, pareho lang iyon basta maabot nila ang langit na Class Island. Sige. Ang ninuno ng Charlie ay walang magawa. Ayaw niyang pabayaan na lang ito, ngunit pagkatapos ng pag-iisip, ang Lowell ay ito lamang ang gamit. Si Terence ang nagpasimula, at ang mga tagapagmanang iyon ay kanyang mga kasintahan. Hindi niya ito mapoprotektahan ng tapat. Sa ganitong paraan, mas mataas ang tsansa na manalo sa pagbubukas ng Skyclass Island, halos 100%.
Kung isakripisyo ng tagapagmana ang kanyang sarili para sa kapakanan ng iba, hindi mabibigo ang pagbubukas ng Sky-class island. Nabigo ang mga tagapagmana dahil hindi nila sinubukan ang kanilang makakaya. No wonder sobrang yabang niya. May puhunan nga siya. Tumingin si Chancellor Nantian kay Terence at sarkastikong sinabi, ngunit sa Sky-class island, ang 5 elemento ay walang silbi. Sa ngayon, maaari ka lamang ituring na nasa chi-refining stage, naglalagay ng pundasyon. Ang tunay na highlight ay ang foundation building. Tanging ang mga matagumpay na nakarating sa foundation stage ang matatawag na mga eksperto sa landas ng langit at sumakay sa landas ng immortal na mga cultiva, ikaw ay mga cultivation pa rin ngayon. Wakas. Ngumiti si Terence, walang sinasabi. Foundation. Terence, payag ka bang ikaw ang magbukas nito? Tanong ni Patriarch Charlie. Oo naman. Tumango si Terence. Alright, since that's the case, it's decided. Chancellor ng Southern Heaven, mangyaring ipagpatuloy ang paksa ng pulong. Sabi ni Patriarch Charlie. Good. When the Sky-class island opens, I'll personally guide you guys kapag sinabi ko sa inyo na mag-charge, just charge into the entrance. Kung masyado kayong mabagal, don't blame me kung hindi kayo makalusot. Nang sabihin ito ni Chancellor Nantian, huminto siya at sinabing, may isang huling mahalagang bagay, at iyon ay kapag pumunta ka sa Sky-class island, pinakamainam kung ipahatid ka sa iyong pamilya at mga kaibigan. Kung gusto mong bumalik pagkatapos mong umalis, hehe. Hindi kaya kung pupunta ako, hindi na ako makakabalik sa secular na mundo. Tanong ni Terence, nagulat. Talagang babalik siya. Paanong hindi siya babalik? Tanging isang hanggal na magsasaka na tulad mo ang magtatanong ng ganyang katangahan. Ngumisi si Chancellor Nantian at sinabing, gayunpaman, sa aking lakas, maibabalik ko lang ang aking Essence Soul Avatar sa ilalim ng mga epekto ng isang lihim na pamamaraan. Kung gusto ng orihinal kong katawan na bumalik, hindi ako sapat. Biglang namulat ang lahat. Kaya hindi dahil hindi sila makakabalik, ngunit hindi na makakabalik ang mga hindi makapangyarihan. Kung tungkol sa mga almighties na maaaring bumalik, malamang na wala na silang mga kaibigan o pamilya sa secular na mundo, kaya walang saysay na bumalik. Kung gayon, Grandmaster Zhang Lijiu, maaari ka bang bumalik? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kalokohan. Anong klaseng god art si Zhang Lijiu Sr.? Siyempre, makakabalik siya. Ignorante ka. Ngumuso si Chancellor Nantian. Tumango si Terence at nakahinga ng maluwag. Ang kaldero ng gamot sa libingan ay tiyak na kinuha ni Zhang Lijiu nang maalala niya ito. Sige, iyan lang ang sasabihin ko. Humanda kayong lahat. Kunin ang mga kaibigan at pamilya mo para paalisan ka. Bukas ng gabi ng 11:30 PM, opisyal na magbubukas ang Sky-class island. Oo. Bagamat nanginginig ang lahat sa takot matapos marinig ito, puno rin sila ng excitement. Pagkatapos ng lahat, ang landas ng makalangit na daw ay malapit na. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, at sina Terence, Jenny, at Melissa ay bumalik sa kanilang mga silid. Samantala, bumalik si Chancellor Nantian sa kanyang lecture. Bulong ni Terence sa kanyang sarili, at nagpas siyang ipaalas ang Amara, Jelay, Cyrene, Sheena, Aliyah, at Lorilyn. Darating din sina Chester, Sean, Shelton, at isang grupo ng kanyang mga alipors para paalisan siya. Ang lahat ng mga tagapagmana ay bumalik sa silid ni Terence. Tinawag ni Cheryl sina Pablo at Wendy, na sinasabi sa kanila na aalis sila bukas, ngunit sa Terence bilang bodyguard, walang dapat na anumang problema. Tinawag ni Yasi si Julian, hindi pinansin ang Hidden House York. Si Josephine, sa kabilang banda, ay tumawag sa kanyang mga magulang, at gayon din si Trixie. Ang kanyang ina, si Turner Suso, ay nagising, at ang malamig na lason sa kanyang katawan ay hinigop ni Trixie, kaya't si Trixie ay walang dapat ipag-alala. Si Carla, sa kabilang banda, ay tinawag si Brian at pinabahay si York, at binanggit si Yasi. Si Francine naman ay tinawagan sina Martin at Boss Bale. Tinawag din ni Gio si Kitty. Inayos ng maayos ang lahat at maagang nagpahinga ang lahat.
Bukas ay isang mahalagang araw. Sa gabi, si Terence ay hindi makatulog ng mahabang panahon. Si Melissa at Jenny ay nakahiga sa tabi niya. Ngayong gabi, gusto ni Terence na subukan ang Path Foundation Arts chant ng langit na tinatawag na Creation Battle Tactics. Bagamat sinabi ni Chancellor Nantian na sa Skyclass Island, mayroong isang Vice Island Master na nagngangalang Titus daw na nag-cultivate ng Creation Battle Technique, ngunit nang maglaon, dahil ang kanyang mental cultivation method ay hindi kumpleto, siya ay nabaliw. Gayunpaman, sa katotohanan na nagawa niyang maging Vice Island Master ng Skyclass Island pagkatapos na linangin ang Creation Battle Technique, malinaw na ang battle technique na ito ay napakalakas. Kaya lang baka hindi na sila makapagpatuloy. Kapag naabot nila ang isang mas mataas na kaharian, ang kanilang mga kapintasan ay magiging mas malaki at mas malaki. At ang makalangit na sekta ng landas, sa kasamaang palad, ay napunta sa Chi Deviation. Siyempre, tila hindi lahat ay maaaring magsanay ng mantra na ito. Kung ang lahat ay nagsasanay lamang ng kalahati nito, maaari silang maging isang napakalakas na master kahit na hindi sila magpatuloy sa pagsasanay sa susunod. 3,549. Kahit papaano, hindi lang sana nagsimulang mag-cultivate si Titus daw nang siya ay naging master ng Vice Island, tama ba? Malamang na siya ay naigalinang ng napakatagal na panahon at mayroon na siyang napakataas na antas ng lakas. Sa makatuwid, ang ibig sabihin nito ay ang sekta ng landas ng Titus lamang ang naigalinang ng ganito karami ng mantra na ito. Ang iba ay hindi man lang ito nagawang linangin. At gusto rin itong subukan ni Terence. Siyempre, hindi makikipag-head-to-head si Terence kay Laurelanang. Nais niyang pagsamahin ang diskarte sa pakikipaglaban sa paglikha at ang sining ng ika-4 na yugto ng Dragon Mastery sa isa. Ang ika-4 na yugto ng sining ng Dragon Mastery ay isang mantra na makakatulong sa pagpasok sa makalangit na daw. Kung pagsamahin ang dalawa na ang sining ng Dragon Mastery ang pangunahing, ang Creation Battle Technique bilang pangalawa, at ang makapangyarihang mantra mula sa ikatlong pinto ng bato bilang sinulid, sila ay bubuo ng bagong mantra. Hindi ba't isang kompletong mantra iyon? Sa kanyang nakaraang karanasan, hindi naramdaman ni Terence na may mali sa kombinasyon ng mga kasanayan. Maaari niyang i-level up ito sa daan, at ang kapangyarihan ay walang katapusang. Tila walang problema sa kombinasyon ng mga kasanayan. Kaya ginawa ni Terence ang kanyang naisip pagkatapos na pumasok sa espasyo ng Jade, sinimulan niyang gamitin ang pinakamakapangyarihang sining upang pagsamahin ang dalawang sining. Huminga ng malalim, sinubukan ni Terence na gamitin ang all-powerful heart technique at sinimulang kantahin ang ika-4 na baitang ng sining ng Dragon Mastery, Heaven Snatching, at Fortune Battle technique na ibinigay sa kanya ni Chancellor Nantian. Ang dalawang sining na ito ay patuloy na nagpapalit-palit sa isipan ni Terence, kasama ang makapangyarihang sining sa gitna. Sa simula, si Terence ay tahimik lang na umaawit, ngunit sa huli, ang nilalaman ng dalawang mantra ay automatikong umiikot sa isip ni Terence. Pagkatapos, nagsimulang magulo ang pagkakasunod-sunod ng maanghang na formula ng mantra. Ang dalawang mantra ay dahan-daang pinagsama at pinagsama sa isang ganap na bagong mantra. Bagamat alam ni Terence na ang mga bagay na inilabas ng Mystic Mansion ay pambihira, nabigla pa rin siya. Ito ang ritmo ng pagiging makalikha ng sarili niyang paraan ng paglilinang ng kaisipan. At ang sining ng bagong practitioner na ito ay tila na brand sa isip ni Terence, kaya imposibleng makalimutan niya ito. Ang higit na ikinagulat ni Terence ay ang bagong pinagsamang awit na ito ay maaaring gamitin bilang dalawang magkahiwalay na awit, na medyo bihira. Kung siya ay magsasanay, ang sining ng Dragon Mastery ang magiging pangunahing isa, at ang Creation Battle Technique ang magiging pandagdag. Kung siya ay magsasanay ng pabalik-balik, gagamitin niya ang Creation Battle Technique bilang pangunahing bahagi at ang sining ng Dragon Mastery bilang pandagdag na mantra. Gayunpaman, kinailangan ni Terence na magsanay ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang foundation ay ang sining ng Dragon Mastery, at ang sining ng Dragon Mastery ay isang sining na lumalaban sa langit. Natural na hindi mailagay ni Terence ang kariton bago ang kabayo at isuko ang kanyang orihinal na kalamangan.
Pinangalanan ni Terence ang sining ng bagong practitioner na ito na mga taktika ng labanan para sa kapalaran ng langit. Kinalma niya ang sarili at nagsimulang magsanay sa Jade Space. Ang pagtawid sa landas ng langit ay isang bagay na kailangang gawin ng mas maaga kaysa sa huli. Gaano man kahusay ang sining, maaari lamang itong maging epektibo pagkatapos ng pagsasanay. Ngayong mayroon na siyang paraan upang makapasok sa landas ng langit at maging isang foundation level master, hindi na mag-aaksaya pa ng oras si Terence. Ang Sky Class Island ay puno ng hindi kilalang mga panganib, kaya pinakamainam para kay Terence na dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim, kinalma ni Terence ang kanyang sarili at sinimulang i-channel ang sining ng bagong practitioner. Ang dalisay na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw, sumusunod sa mga meridian ni Terence at umiikot. Biglang naramdaman ni Terence na ang kanyang katawan at mga meridian ay sesubog na. Ang pag-awit na ito ay tila hindi kakayanin ni Terence sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang ganitong uri ng sakit ay isang bagay na kahit isang Sky Class Full Master na tulad ni Terence ay hindi kayang hawakan. Alam ni Terence na sapat na ang kanyang pagpaparaya, ngunit sa sandaling ito, hindi pa rin niya maiwasang maramdaman na malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, ang proseso ng pagsasanay ay mahaba, at gaano man ito kasakit, kailangang magpatuloy si Terence. Hindi niya akalain na magkakaroon ng problema sa mental cultivation method na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay na-convert mula sa isang all-purpose mental cultivation method, ngunit ang proseso ay masyadong pahirap. Ang kirot ay tumagal ng tagal bago masunog ang isang insenso, at si Terence ay pawis na pawis dahil sa sakit. Sa wakas ay hamupa na ang sakit, at nang naisip ni Terence na nasanay na siya sa sining ng bagong practitioner at nakahinga na siya ng maluwag, nakaramdam siya ng biglaang pagkirot sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay parang isang totoong chi bomb na sumabog sa kanyang katawan. Pagkatapos, naramdaman niya ang walang katapusang kahangahangang epekto na inilabas sa isang iglap, na kumakalat sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, patuloy na nagbabago sa sobrang dalisay na totoong chi, at sama-sama sa kanyang mga meridian. Naisip ni Terence na bilang isang Sky Class Late Phase Peak Master, ang kanyang chi ay napakalakas na, ngunit ngayon lang niya napagtanto na siya ay naging napakayabang. Sa ilalim ng epekto ng mantra, ang tunay na chi sa kanyang katawan ay nadobol sa ilang paghinga lamang, at tumataas pa rin ito. Kahit na ang chi gathering pill ay hindi magkakaroon ng gayong mahiwagang epekto. Matapos sumabog ang chi sa kanyang katawan, napakabilis na hinawakan ni Terence ang harang na katulad ng bago niya maabot ang antas ng langit, lupa, itim, at dilaw. Ang kalagayan niya ngayon ay parang isang bote na puno ng tubig. Gaano man karaming tubig ang ibuhos niya, lalabas lang ito sa kanyang bibig, at ang bote ay hindi na mapupuno ng tubig. At kung gusto niyang umakyat sa isang antas, mayroon lamang isang paraan, at iyon ay upang baguhin sa isang mas malaking bote. Ito dapat ang kritikal na sandali ng pambihirang tagumpay. Gayunpaman, naramdaman ni Terence na may nawawala siya. Si Terence ay walang mas malaking bote, ngunit alam niya na kung ang daloy ng tubig ay umabot sa isang tiyak na antas, ang bote ay mababasag. Hindi, kailangan niyang magtrabaho ng husto. Biglang naisip ni Terence si Melissa sa tabi niya. Hinayla siya nito at hinawakan sa braso. Sa sandaling ito, isang malaking puwersa ang biglang lumitaw sa katawan ni Terence na nakakaalam kung saan. Malakas nitong tinamaan ang bawat ugat, at saan man dumaan ang puwersa, malaki man o maliit, ang mga ugat ay namamaga. Kasabay nito ang unti-unting pagtunaw ng harang na nahawakan niya kanina. Nalusutin niya ang harang ng ganoon lang. Napakakinis ng proseso na kahit si Terence mismo ay nahirapang paniwalaan, ngunit ang chi na patuloy na tumataas sa kanyang katawan ay malinaw na nagpakita na ang hadlang ay nasira ng biglaang pagputok ng lakas. Matapos masira ang hadlang, malinaw na naramdaman ni Terence na ang dalisay na chi sa kanyang katawan ay mas dalisay at mas mayaman kaysa dati. 3,550. Parang iba ang buong pagkatao niya. Naramdaman na ngayon ni Terence na siya ay nasa ibang antas mula sa dati. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa kabundukan, para siyang nakatayo sa tuktok ng isang bagay. Ito ba ang makalangit na daw? Foundation establishment ba ito?
Naramdaman ni Terence na kahit nakaharap niya ang isang Sky-class full cultivation master, madali niyang mapapatay ang mga ito. Hindi na kailangan ng sneak attack at instant kill mula noon. Ito ang pagkakaiba sa lakas. Phew! Nakahinga ng maluwag si Terence at nagpatuloy sa pag-channel ng kanyang practitioner's arts upang pagsamahin ang kanyang lakas. Napagtanto ni Terence na si Melissa ay nagbibigay sa kanya ng maraming bagong bagay mula noong siya ay pumasok sa Sky Class. Ang enerhiya na ibinigay nito ay mas malakas. Hindi sinabi ni Terence kahit kanino na tumuntong siya sa kaharian ng kalooban ng langit. Ayaw niyang ipagkalat ito dahil gagawin siyang target ng lahat. Kinaumagahan, pumunta si Leandro sa pintuan ni Terence habang kausap niya ang mga babae. Medyo nagulat siya sa suporta ni Leandro kay Terence kahapon, pero naisip niya na ginagawa lang iyon ni Leandro dahil nakatulong siya kay Natoy. Hindi ganoon kaganda ang ugali ng lalaki nang hilingin niya itong pumasok. Kung tutuusin, nabayaran na niya ang pabor ni Leandro, at kaaway pa rin niya. Leandro, anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong ni Terence. Boss Terence, nandito lang ako para ipakita ang loyalty ko sa'yo dahil sobra akong humahanga sa'yo. Natoy, tawagin mo siyang boss. Sabi ni Leandro kay Natoy. Boss Terence, mangyaring tanggapin ang aking paggalang. Si Natoy ay may ganap na paggalang kay Terence. Tatanggapin niya si Terence bilang kanyang boss kung gugustuhin siya ni Leandro, ngunit hindi kusang loob. Ngunit si Terence ay tumulong kay Natoy noon, at ipinagpapasalamat niya iyon. Ngayong Leandro ang humihiling sa kanya na gawin ito ay may katuturan. Isa pa, alam na ni Natoy ang dahilan kaya hindi na siya nagulat. Anong ginagawa niyong dalawa? May problema ba? Tumingin si Terence kay Leandro, nalilito. Oh, Lion G, pinag-isipan mo ba? Sa wakas magiging Shield na siya bro. Sabi ko naman sa'yo gusto mong maging tagasunod ni Shield bro, kita mo na, sa wakas nagawa mo na. Pagmamalaki ni Yasi. Not bad, Ate Yasi. Please take care of me in the future. Wala nang gana na lumaban pa si Leandro matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Terence. Leandro, ikaw ba talaga? Napagtanto ni Terence na tila hindi nagbibiro si Leandro. Hindi naman, sincere ako. At saka, nangako rin ako kay Hero Linford ng Dolphins ng Vajra na magiging follower niya ako sa junior niya. Si Hero Linford ay junior ni Hero Linford, kaya natural na dapat kitang kilalanin bilang boss ko. Paliwanag ni Leandro. Dolphins Linford, sino ang sinasabi mo? Tanong ni Terence, nalilito. Si Donovan, ang bayaning Linford. Nagulat si Leandro. Hindi ba alam ni Terence ang nakaraan ni Donovan? Pero ngayong naisip na niya, posible na. Sino ang mangangahas na labanan si Terence kung may sasabihin lang siya? Iyon ay talagang nanliligaw sa kamatayan. Donovan Linford. Matandang lalaki. Ang lolo ko. Tanong ni Terence, nagulat. Ah. Oo. Kinumpirma ni Leandro na hindi alam ni Terence. Kung gayon alam mo ang iba pang mga dalawahang fins, Master Yang, di ba? Master Yang. Sino iyon? Ang aking amo, Malcolm. Napakurap si Terence. Ah, si Hero Yang ang amo ni Boss Terence, hindi nakakapagtakang napakalakas ni Boss Terence. Tumalo ng puso ni Leandro. Nagulat na siya na si Donovan ang amo ni Terence, pero si Malcolm pala talaga ang amo ni Terence. Ang background na ito ay sapat na upang patayin ang lahat. Sa sandaling iyon, nakapagdesisyon na si Leandro susundan niya si Terence sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa ganang kanya, napakalakas ni Donovan at Malcolm noong araw, kaya hindi rin dapat masama ang kahalili nila. Ang Tianjia Island ay puno ng hindi kilalang mga panganib, at imposibleng walang taga-suporta, kaya naramdaman ni Leandro na ang pagsunod kay Terence ay magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Kaya, sila ang dalawahang kaaway ng Vajra. Mapait na ngumiti si Terence. Narinig na niya kung gaano kalakas ang dalawahang fiend ng Vajra, ngunit hindi niya inaasahan na sila ang dalawa na pinakamalapit sa kanya. Kaya, kinuha ni Master ang Sky Class Masters na iyon at umalis saan sila nagpunta. Isa ba itong Sky Class Island? O nagpunta siya sa ibang lugar?
Hindi mahirap para kay Terence na unawain kung bakit ganito si Leandro ang kanyang amo, ang Mad Dragon, ay pinatay ni Donovan noon, kaya makatuwiran na matakot siya kay Donovan. Kung bakit nalaman ni Leandro ang tungkol dito, marahil ay dahil nakita niya ang larawan sa kanyang telepono kahapon. Hindi siya masyadong sigurado sa kaligtasan ni Leandro, pero hindi naman masama ang pagkakaroon ng follower na tulad niya sa Sky Class Island. Kung ganun, pwede mo na akong sundan mula ngayon, sabi niya. Pero kailangan kitang obserbahan. Kung wala kang silbi, bakit kita isasama? Sige, sige. Mabilis na tumango si Leandro. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Kahit na hindi, maaari pa rin akong maging isang especially iya. Tingnan natin kung paano ka magpe-perform pagdating ng panahon. Tumango si Terence. Nagpaalam si Leandro, at nagpahinga sandali si Terence at ang iba pa. Sumakay si Chester at ang iba pa sa ilang sasakyan at pumunta sa inn, at ang iba pang practitioner at tagapagmana, unti-unting dumating ang mga kaibigan upang magpaalam. Bandang 6:00 ng gabi, sumigaw si Patriarch Charlie mula sa ibaba ng inn, lahat ng trial takers at inheritors, pakisuyong tandaan. Ang 5 elemento na sekta ay gumagawa na ngayon ng isang mahalagang anunsyo. Ang Sky Class Island ay magbubukas ng hating gabi ngayong gabi. Lahat ng mga practitioner at tagapagmana, mangyaring magtipon sa plaza ng inn at magtungo sa Sky Class Island. Ang sandali ay narito na sa wakas. Tuwang-tuwa si Terence habang dinadala niya ang mga babae pababa ng hagdan. Sumunod naman ang ibang mga practitioner at pumunta sa open space sa likod ng inn. Ang mga kaibigan at pamilya ng mga kalahok at mga tagapagmana ay nasa plaza din. Hindi alam kung saan natagpuan ng ninuno ng Charlie ang 5 punong boss. Inaayos ni na Harry at Teresa ang mga kalahok, tagapagmana, at mga kaibigan na isa-isang sumakay sa mga boss. Pakiramdam niya ay magbabakasyon siya, ngunit hindi ito ang kaso. Kung tungkol sa mga kotse at bagahe na iniwan ng mga tagakuha ng pagsubok at mga tagapagmana sa bahay panuluyan, kukunin sila ng mga kaibigan at pamilya ng mga tagapagmana at mga tagakuha ng pagsubok kapag sila ay bumalik. Dumating na rin si Patriarch Albert ng 5 elementong sekta. Si Patriarch Charlie ay hindi pumunta sa Sky Class Island ngunit piniling manatili sa 5 elementong sekta. Ang 5 elementong sekta sa sekular na mundo ay nangangailangan ng isang taong humawak sa kuta. Inilagay ni Boss Bale ang lahat ng kanyang pag-asa na mahanap si Zhang Lijo at muling buhayin ang 5 elementong sekta kay Terence. Tungkol naman sa 5 elementong sekta sa sekular na mundo, ayaw na niyang ipaglaban pa ito matapos ang ninuno ng Albert na maging pinuno ng sekta. Nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.